Yung lesson po natin ito ay about sa inheritance. So, tapos na po tayo sa encapsulation on our lesson 5. So, recap lang tayo sa encapsulation natin. Encapsulation is equivalent of data hiding, ano. So, hindi po natin mismong tinatago yung data. Hindi naman po yung never mo nang makikita. Pwede pa din. Kaso, iniiwasan po natin yung tinatawag po nating direct access dun sa attribute. So, kaya po yung attribute sa isang encapsulation ay private po. So, pag private po yung isang attribute or variable, hindi po siya pwedeng i-access ng ibang classes bukod po sa sarili niyang class. So, para po ma-access siya ng ibang classes, kailangan po natin ng setter, na method, and getter method. Para po ma-prevent natin yung direct access dito kay private variable. Okay? So, kung sa encapsulation po ay data hiding, so si inheritance naman po ay is to inherit na po sa term na rin niya. So, inheritance allows a class to acquire the attributes, variables, or behaviors or methods of another class. So, para pong kung paano ka nagmana sa papa mo or sa parents mo, so ganun din po sa inheritance. So, meron pong existence ng parent at meron din pong child. Kung saan, yung mga traits ng parent, sabihin natin yung mga methods and attributes, ay pwede rin pong gamitin ni child. Okay? So, meron tayo dito fresh na project sample inhe para po ma-demonstrate natin yung inheritance. So, very simple lang naman po ng inheritance. In short lang talaga yung laman ni parent pwede rin gamitin ni child. Ganun lang. So, class A tayo. Ito po yung magsisilbi nating parent. So, maglalagay po tayo dito na string name. Then, int age. Then, gawa tayo ng methods. Ng mga void. Set info. Kung saan manghihingi tayo ng name tsaka age. Okay. Then, kung may set info, meron din pong display info. So, hindi po ito encapsulation, ano. So, ano lang po. Hindi naman po private yung mga variables. Void display info. Then, print natin si name. Plus name. M H I. Okay. So, gumawa tayo ng class A na meron pong variables na string name and int age. So, meron po siyang methods na set info, kung saan po pwede natin i-modify po yung name at age. And display info na piniprint po yung current values po nila. Okay. So, tawagin natin siya dito sa ating, na ipasok natin siya sa public class. Ayan. Layo natin. Okay? So,
So, tawagin natin yung object ni class A dito para magamit natin sa ating public static void main. Is equal to, is equal to new A. Ayan. Then, A dot set info tayo. So, name, halimbawa ay, then HI, then A dot display info. Okay, so gumawa tayo ng class A. So, sa public class po natin, sa main class natin, so nag-declare tayo ng object para magkaroon tayo ng access dun sa another class. And then, tinawag natin yung method setInfo and then displayInfo. Yan. So, gumana po yung mga methods po ng ating class A. Okay, ngayon naman po tayo sa class B. O tayo another class. Ayan. Ngayon po si class B. So, ang na-require ko kay class B magkaroon din ng name at age kasi same silang may name, same silang may age. Okay? So, instead po na i-rewrite ko po yung string name, int age. Ayan. Pwede na siguro natin palitan itong names ng class. Gawin natin person at student. Ayan, para po mas madaling maintindihan. So, si person ay may name. Yes po. Si student po ay may name din. Wow. So, same naman sila. Same din silang may age. Pero, usually, gagawin po natin, kakopy natin to. Ayan, then paste natin dyan. And then, pati po yung set info, then display info. Kasi, same po silang may name at age. Eh. So, yung sabihin, copy natin yan. So, nagkakos po kasi yan ng redundancy. So, iniwasan po yan sa programming. Meron pong rule na tinatawag na DRY or don't repeat yourself. No po. So, kung meron na dito kay person, pwede na lang nating i-inherit po yung variables and methods po dyan. Po. So, gagamit tayo ng extends keyword. Okay. Extends person. So, pag naka-extend ka na po ay person, pwede na pong gamitin ni student lahat. Po, as long as hindi private na variables and methods po nung parent niya. Okay, gawin natin. So, makikita nyo po blank yung student na. Tawag po tayo ng object ng student. S dot set info. Then S dot display info. Take note po, hindi po si person tinatawag natin, si student po, na wala naman pong laman. Ayan, wala pong laman. Pero nagagamit natin si set info and si display info dahil parent po niya si person po. Yung child po, which is si student, nagagamit po yung variables and methods ni person po natin. I-parent po natin. Yan. So, ira natin. Yan po. Gagana pa rin siya. Pwede pa silang gamitin ng magkasabay. Oo naman. Then p dot display info.
Yan. So, gumagana po sila pareho. Class pa din naman po si person. Ang tawag nga lang po sa kanya ay parent. Bakit po siya naging parent? Kasi meron po nag-extend sa kanyang children. Po. So, isa pa pong maganda sa inheritance, instead po na ulitin mo pa yan, pwede mo na lang pong, pwede ka lang mag-declare dito ng specific na variables or methods na para sa student lang. Bawa si person, ayan, may name at may age. Si student, yes po, may name at may age. At meron din siyang or integer mo siguro. Meron siyang student number. Yan. So, ang nilagay na lang po natin kay student ay yung student number niya. Kasi yun po yung unique sa kanya. No, nawala din sa person. So, sabihin si student po ay meron ng 3 attributes. Si string name, si int age, tsaka po si student number. Pwede natin isama yung set studnum kay student s dot set studnum. 1, 2, 3, 4, 5. Then void display studnum. Okay. S dot. Ayan. So, makikita niyo po. Student number, name, tsaka age. So, yun. So, ano po ang kagandahan sa inheritance? Nakakatipid po tayo sa code. Naiiwasan din po natin ang redundancy. Hindi po tayo nag-repeat ng same lines of code. Okay? Mas mas manageable po yung ating system. So, halimbawa, since po si student naka-extend lang kay person at nagka-problema po yung information kay student. So, isang template lang po yung babaguhin natin. So, magkaroon pa dyan ng class employee extends person. Since po si employee ay meron din naman pong name tsaka age. Ang difference lang po ni employee ay meron po siyang employee number. Yan. Okay. So, halimbawa, nagka-problema po sa name tsaka age po ng employee. So, yung template na lang po na si person yung aayusin natin. Or kung may changes tayo, dadagdagan natin ng attributes, isa na lang po yung gagalawin natin. Hindi po yung every individual class papalitan natin ng attributes kung may kailangang palitan. Okay? Yan. So, ganyan po. Keyword lang natin sa inheritance po ay extends. So, a class that is derived from another class is called a subclass. Sabi po, a class that is derived from another class. Po. So, in short po, yung class na kumukuha ng variables and methods sa another class na kumukuha po, siya po yung subclass. Okay? Meron pa po subclass, child class, or derived class. So, medyo marami pong term para sa ating child class. So, tatlo yan. So, a subclass, a child class, or a derived class is a class
that is derived from another class. Okay? Then next po, the class from which the subclass is derived. Po, kung sino daw po yung pinagkukuhanan ng variables and methods ay tinatawag pong superclass. So ito po yung superclass natin. Pwede rin po siyang tawagin base class or parent class. Yan po. So ang daming definition pero same, ang daming pong term pero same lang po sila ng definition. Okay? A person po or a superclass. So yan po yung pinagkukuhanan ng values, attributes, and methods ni child class. Okay? So malalaman mo naman agad kung sino yung child pag nakakita ka po ng extends. Yan po. And meron pa po another thing pa po. Pag ang isang class po ay wala po nag-extend sa kanya. Like po itong si person. Wala po nag-extend sa kanya. Siya po ay tinatawag din pong object class. Okay? Kasi po, yung children, like ito pong si class employee extends person. Kahit po siya ay children, pwede rin po siyang magkaroon ng sarili niyang child class. Like class, part-time, extends, employee. Yan. So, si part-time po ay under po ni employee. Si employee ang parent, si part-time po ang child. So, ibig sabihin, si part-time po ay merong mga attributes na employee number, meron din po siyang name, at meron din po siyang age. Okay? So, si part-time po, child po siya, then parent po niya si employee, and then si employee po ay parent po niya si person. Po. So, yan. Pwede po magkaroon ng multiple levels po of inheritance. No? Pero yung isang class po na wala pong kinukuhanan ng attributes or methods, wala po siyang parent, object class po ang tawag sa kanya. So, meron din pong way para ma-prevent na may mag-extend po sa kanya. Lagyan mo lang po ng final. Po. Yan, wala na pong mag-extend sa kanya. Yan, bawal na po. Yan, pero hindi naman po ginagamit yun. So, si person po ay isang superclass at isa rin po siyang object class dahil wala po siyang parent. Okay? Then next, and si class student ay isang child lang. Si class employee ay isang child din. Si part-time po ay child na ang parent po ay si employee. Okay, so, tanggalin na po natin yan para ma-lessen po yung confusion. Okay, so may example po dito sa handouts. Okay, so Java supports multiple levels of inheritance where a class may extend another class, which in turn extends another class. Ayan po. So ang tawag po dyan ay multiple levels of inheritance. Like ito pong si person, siya yung parent. Si class student ay children po ng person. At si first year po ay children po ng student. Si student po ay isang child at isang parent at the same time. Okay. Java supports single inheritance where a class may inherit from only one direct parent class. So, isang parent lang po for every child. Tulad po dito, si student, ang parent po niya ay si person. And si employee, ang parent lang po niya ay si person. Bawal po hanggang si student ay parent po niya. Bawal po. So, kahit maglagay tayo ng extends, ulit, student, bawal din po. Sabihin dyan, error.
remove, unused, yan, wala po. Basta nag-error po siya. Okay, pero po, si parent, yan, pwede po siyang magkaroon ng maraming children. Like si person, children po niya si student, at si employee. Okay. In Java, all classes inherit from the object class. It is the only class that does not have any parent classes. Okay? So, meron daw pong tinatawag na object class, kung saan it is the only class that does not have any parent classes. Wala pong parent. Okay? Ayan po. So, same lang po itong dalawa, no? Si public class is student, and then si public class student extends object. Sabihin, kay object lang po siya naka-extend. Ayan. To prevent a class from being extended, tulad po ng ginawa ko kanina. So, para po hindi magkaroon po ng children, etong si person, lalagyan lang po natin siya ng final modifier. So, makikita nyo po lahat ng classes na under po niya, nag-error na po. Para mawala po yung error, huwag mo po siyang i-extend. Yan. And then, even though the superclass is public, its subclass cannot access its private fields. Po, ang na-access lang ng mga children ay yung mga public na variables and methods. So, ganito po, for example. So, tanggalin na muna natin si employee at si student. Ayan. Okay. So, pag naka-extend po tayo kay person, di ba po, ang sabi ko kanina, pwede mong i-access lahat po ng contents po ni parent or ni person. Yan, si string name, si int age, si void set info, si void display info. Pero po, pag ginawa natin siyang private, po, yan, nag-a-apply pa rin po yung rules. Kahit ba si student ay parent na po si person. Okay? Kasi po, a class is a class. A class pa rin yan. Class pa din to. Ang rules po ni private, pwede lang pong i-access si private variable sa loob ng sarili po niyang class. Hindi po exception doon kung may children. Yan. Try po natin. s.name is equal to ayan. So, nag-error po. Sabi po dito ay private. Kahit ba si student ay parent na po si person. So, tanggalin po yung private. Gagana na po yan. Okay. Ayun. So, okay na po tayo sa ating lesson 6, which is inheritance. So, in short po, sa inheritance, si child, meron pong presence ng parent at children. Kung saan po si children, pwede pong gamitin yung variables and attributes po ng parent po natin.